Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, July 19, 2024. Yung minomonitor nga po nating dalawang low pressure area, yung isa nga po ay nasa western section ng ating bansa at yung isa ay nasa eastern section naman po yan ng Northern Samar. Unahin po muna natin itong nasa western section ng Occidental Mindoro. Ito nga po ay nasa coastal water na ng Occidental Mindoro at ayon nga po sa advanced weather forecast ng European Center, medyo tumaas nga po yung posibilidad na ito nga po ay habang nasa West Philippine Sea ay tumaas ang tsansa niya na maging isang tropical depression or mahinang bagyo habang papalayo ng landmass ng ating bansa. Kaya asahan nga po natin magiging maulan ang parte ng Palawan. At dito naman po tayo sa may isang low pressure area na nasa eastern section nga po yan ng Northern Samar. At ayon naman po sa latest update ng European Center, stable pa rin nga po na ito nga po ay mataas ang tsansa na maging isang bagyo. At ito nga po ay posibleng maging malakas, mataas ang tsansa na maging malakas na bagyo ito hanggang umabot nga po ng typhoon category. Pero sa ngayon nga po, yung pinaka-latest track nito sa Advanced Weather Forecast, mababa naman po ang tsansa nito na tumama sa kalupaan dahil posible nga lamang po yung kanyang diametro ay makaapekto lamang sa eastern section ng extreme northern Luzon at northern Luzon at hahatakin nga po nito yung southwest monsoon o yung hanging habagat. Dito po muna tayo sa ating rain map animation. Asahan nga po natin na makakaranas nga po ng pag-ulan ang Northern Palawan, Occidental Mindoro dahil po yan sa low pressure area na nandyan nga po sa may parte ng Mindoro provinces at yung extension naman ng kaulapan ng low pressure area na nasa eastern section ng Visayas ay magpapaulan naman po yan, mataas ang tsansa ng makulimlim na kaulapan at may kasamang biglang pagbuhos ng pag-ulan sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Western Visayas at natitirang bahagi ng Mimaropa. At habang southwest monsoon naman ang makakaapekto sa may Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas. Iba yung pag-iingat at paghahanda nga po para sa ating mga kababayan dahil nga po dito sa posibleng banta ng sama ng panahon o ng bagyo. Mamaya nga pong alas 10 ng umaga, asahan nga po natin na makakaranas po ng pag-ulan. Mas mataas ang tsansa ng pag-ulan dito nga sa northern portion ng Palawan at dito nga po sa Mindoro provinces. At makulimlim na kaulapan lamang sa malaking bahagi ng ating bansa. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, tataas naman po ang tsansa ng pag-ulan sa may western section ng Northern Luzon. Asahan nga po natin dahil dito nga po ay medyo tumataas nga yung possibilities na ito nga po ay mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo kung hindi nga po magbabago yung kanyang senaryo. At pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, asahan din po natin magkakaroon din ng mga isolated rain showers sa Metro Manila, Bicol Region at halos buong Palawan ay makakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At yung extension naman ng kaulapan ng low pressure area na nasa eastern section ng Visayas ay posibleng maapektuhan nga po niyan ang halos sa buong Caraga Region. Makakaranas nga din po ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Davao, Davao del Sur. Asahan din po natin dito sa may Davao Oriental. Meron din tayong posibleng scattered rain shower. At asahan din po natin sa may parte nga po ng Aurora at ng Quezon ay makakaranas tayo ng makulimlim na kaulapan at na may biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po ay July 20 ng alas 8 ng gabi.
ito nga po ay posibleng isa ng bagyo, yung low pressure area na nasa eastern section ng Visayas ngayon, at ito nga po ay nasa eastern section ng Central Luzon. At pagdating naman po no ng alas 8 ng umaga ng July 21, ito po ay almost stationary. No? Kung mapapansin naman natin, no, halos hindi niya mahatak yung southwest monsoon dahil nga dito sa isang bagyo na nag-intensify nga dito sa may West Philippine Sea ay hinahatak naman niya yung hanging habagat. Pero pagdating nga po ng July 22, dito na po tayo maghanda mga kababayan dahil nga posible na po tayo makaranas dyan ng mga pag-ulan sa western section ng Northern Luzon dahil nga po sa paghatak nito sa hanging habagat. At pagdating naman po ng July 23, no, bilang isang malakas na bagyo, posible na nga po itong nasa typhoon category habang nasa eastern section po yan ng Taiwan at patuloy nga pong hahatakin yan itong southwest monsoon o yung habagat. Pagdating naman po ng July 24 ng umaga ay asahan pa rin po natin may tsansa pa rin nga po ng mga pag-ulan sa may western section ng bansa dahil po sa habagat. Pagdating naman po ng July 25 and 26, medyo humina o bumaba yung mga tsansa ng pag-ulan sa umaga, pero sa hapon nga po asahan natin yung malalakas na posibilidad ng pag-ulan. Pagdating naman po ng July 27, asahan po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan dahil po sa habagat. Dito nga po sa wind map animation ng European Center, dito mapapansin nga po natin, posible nga ay mamaya, no, posible mamayang hapon o mamayang gabi ay mataas ang tsansa na mag-intensify po itong low pressure area sa may West Philippine Sea bilang isang tropical depression, habang itong low pressure area ay nasa eastern section na po yan ng Catanduanes at dito po ay tumataas na rin po yung tsansa niya na mag-intensify bilang isang bagyo. At habang papalapit nga po yan sa ating bansa, mapapansin natin kung yung paglapit niya, yung diametro po niyan ay posibleng umabot nga po hanggang dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Kaya asahan po natin dyan yung malakas na hangin at yung paghatak nga ng hanging habagat. Dito po hindi natin na inaalis yung posibilidad, no, na magbago pa rin po yung direksyon nitong nasabing posibleng bagyo. At pagdating nga po ng July 23 ng alas 4 po yan, alas 4 po ng hapon, ay posibleng mas maramdaman pa yung lakas ng hangin yan sa may parte ng extreme northern Luzon. Iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin para po sa ating mga kababayan na bagamat hindi po siya magla-landfall sa ngayon, yung lakas ng hangin at paghatak niya sa habagat ay posible po yung magdala ng mga pag-ulan at pagbaha, kaya iba yung pag-iingat po. Sa inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Aalamin nga po natin sa mga susunod na oras kung ano nga ba yung magiging posibleng scenario niyan, kung ito po yung masaangat pa o bababa ng bahagya. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng senaryo nitong posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.